Hello mga best, welcome back again sa ating channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. And maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood at nag-share ng inyong mga ideas dyan at nag-comment sa ibang nag-comment. Shoutout sa inyong lahat. Sana nasa healthy, happy, and safe life kayong lahat mga best. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, Amen. Shoutout sa inyo at ikutin muna natin ang singsing bago tayo magsimulang magbasa sa comment. Ganon. Andito siya sa crown. Meron dyan na nakatagpo ng afam na nagtataglay ng ugaling hinahanap mo, best. So, good luck sa inyong lahat dyan. Sa mga malabok pa, maghanap pa kayo, best, ng iba. So, ganon. Shoutout sa inyo. Diretso akong magbasa kasi busy ang lola nyo, best. Talagang wala akong video ng few days. Kasi walang time talaga. So, diretso akong magbasa sa isa sa nag-comment dito. Shoutout kay Sister Marilyn o Marlene. Good day, sis. Tanong ko lang, yung afam ba, ugali ba nilang magmura? May afam kasi akong isang Black American. Mahilig magmura at mag-insulto. Ayan, yan yung tanong mo, Bes. So, maraming salamat sa tanong mo yan, Bes. Alam kong maraming makaka-relate sa'yo dyan. So, ang sagot dyan, oo. Marami talagang afam ang mahilig magmura. Marami, Bes. Tandaan natin mga afam talagang, hindi naman lahat, pero mostly sa kanila, iba talaga yung culture nila compared sa atin. Yung tipong walang pake, kung anong maramdaman mo dyan. Basta para sa kanila, nilabas nila yung ugali nila. Nilabas nila yung naramdaman nila. Para sa kanila, tama sila. So, most of the time, wala silang pake. Hindi nila inisip, best, masaktan ka man o hindi. Kasi para sa kanila, nasa tama sila. Kasi nagsabi sila ng totoo. Yun ang para sa kanila. Kasi hindi naman nila inisip na, baka masaktan to. So, hindi ko na lang to sabihin. So, maraming ganun, best. Pag nakatagpo ka ng ganun at hindi mo type, ngayon pa lang kontrolin mo na yan. At kung hindi mo siya kayang kontrolin, basura mo yan, best. Ganun lang kasimple yon. Huwag kang magtiyaga ng basura sa buhay mo. Ang dami na natin problema. Huwag mong dagdagan. Nasa kamay ninyo ngayon ang desisyon. Kung sino yung gusto nyo makasama sa habang buhay. So, pili pag may time, best. Mamili muna kayo ng husto. Piliin nyo talaga yung afam na wala kang ibang masabi kundi thank you, Lord. Maraming afam talaga na wala silang pake. Either masaktan ka sa sasabihin nila or hindi. Para sa kanila, sila yung tama dahil nagsabi sila ng totoo. Hindi nila iniisip muna na, pag ito kaya sasabihin ko, baka masaktan siya. Pag siya kayang magsabi ng ganito sa akin, baka hindi ko matanggap to. So, hindi sila nag-iisip ng ganun. Diretso yun sila. Parang maraming ganun, best. Yan ang napatunayan ko na yan. Maraming ganun talaga. Kahit nung time na nagsisearch ako, marami din akong ganyan. At wala akong panahon sa kanang basura kaagad yan. Once na meron kayong afam na simpleng bagay lang, hindi kayo magkakasundo, at higit sa lahat, ma-feel nyo na walang pake sa inyo. It's obvious naman na hindi yan ang dapat yung pagtiyagaan. Basura ka agad yan. Hindi nyo dapat replyan yan. Meron talaga dyan na mainitin ang ulo. Or kaya may problema dun sa iba. Sa'yo inilabas. Hello? Hindi ka pumunta sa dating site, best, para labasan ang mga problema, labasan ang galit. Hello? Anong akala nyo sa'yo? Ganun lang kasimple. Marami dyan, best. At kung hindi mo talaga type o hindi mo matake yung ugali niya at kung hindi mo yan makontrol, ngayon pa lang, ibasura mo yan. Sabihin mo sa kanya, best, na kailangan mo isang afam na you need a man who will loves you and takes care of you. Who will protect you. Who will loves you and no one else. Ang ibig sabihin lang naman yon is yung irespeto ka. Yung taong mamahalin ka, best, at hindi ka sasaktan. Yung taong ituturi kang isang taong napakahalaga sa buhay niya. Kumbaga yung taong hirap siya,
na mabuhay na wala ka. Yung taong parang nakilala ka niya, naging makulay na ang buhay niya. So, ibig sabihin yun, hindi ka basta-bastang masaktan nun. Hindi ka basta-bastang pagsabihan ng mga bagay na masasaktan ka. Kasi mag-iingat yon. Yan, walang paki. Minagmumura ka na. Pinag-iinsulto ka na. Ay, nako, bes. Wala nang dapat isip-isip pa dyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basura na yan. Ganun yun. So, kayo lahat dyan, bes, huwag niyong hayang apak-apakan kayo ng mga taong nandyan. Nako, marami dyan, bes. At hindi nila gagawin yan sa inyo pag hindi nyo hahayaan. Ganun lang kasimple yon. Mahalin nyo ang sarili nyo, bes. You deserve somebody who loves you. At hanapin nyo yon. Pag hindi nyo mahanap yan, huwag kayong sumuko. Tuloy-tuloy kayong maghanap. Ganun lang yun kasimple. Pag yung mga tao kasing sumuko, sila yung hindi na magtagumpay. Pagtagumpay ka pa ba? Sumuko ka na eh. Ibig sabihin, ano ba yun? Pera o bayong? Ano yung tatanggapin mo? Pera o bayong? Kung yung jackpot nasa bayong, pinili mo yung pera. Hindi mo na mabawi yun, te. Pinili mo na yung pera at wala nang bawian yun. Ganon. So, nasa inyo ngayon ang desisyon. So, piliin nyo ang tamang afam. Na yung talagang mahal kayo, best. Ang ibig sabihin ng mahal, hindi kayo basta-bastang sasaktan. Mag-iingat yan sa mga salitang sasabihin nila. At higit sa lahat, sabihin nyo rin na I want a man who will respect me, who will loves me. Ganun yun kasimple. Sabihin nyo, pag hindi nila magawa yon at tuloy-tuloy pa rin yung ugali nila, pinagmumura kayo, iniinsulto kayo, wala na kayong dapat, wala na kayong dapat time na ibibigay dyan. Paunahan lang yan, bes. I-block mo yan. parang lahi. Factor. I-block mo din yan. Para hindi na yan makapag-message sa'yo. Para hindi na yan makapang-insulto sa'yo. Ganun lang yon. Walang mangi-insulto sa inyo kung hindi nyo hayaan yan, bes. Ganun. So, maraming salamat sa pag-share mo, bes. At you deserve a man who will loves you and takes care of you. Who will respect you. Kaya hanapin mo yun, bes. At hindi mo yan matagpuan dito sa afa mo yan ngayon. Kasi ito, lumalabas na yung anyo niya. Ngayon pa lang, lumalabas ng title. Kumaga, may patikim-tikim na, te. Patikim-tikim na sa ugali niya. Paano na lang yung personal niyan? Baka, kung hindi lang damdamin mo ang masasaktan, kundi katawan mo, te. Ganun lang yon, kasimple. So, maraming salamat sa inyong mga nakarelate dyan. Alam nyo na ang dapat yung gawin. Dapat wala kayong time na ibibigay dyan. I-block nyo yan. Kaya huwag nyo nang pansinin. Pag mag-message sa inyo yan, syempre, sabihin nyo muna yung bakit. Sabihin nyo muna bakit. Tapos, kung hindi pa rin siya magbago, i-delete nyo yan or kaya i-block nyo. So, good luck sa iyo, best. Maraming salamat sa inyong mga nakarelate dyan. So, mahalin yung sarili nyo. Magbasa muna ako ng mga comments dito. Proud Surigao, no? Ang afam ko talaga, sis. Talagang walang dalawang isip. Nagpadala agad sa isang buwan kalahati. Nagpadala agad isang buwan kalahati na kaming 2 beses na nagpadala. So, in 1 month, isang buwan kalahati na kami. 2 beses na siya nagpadala. Medyo malaki na rin. Meron talagang afam na ganun mag-care. Pero, syempre, pray pa din tayo. Pray pa din na siya na talaga. Wala akong masabi sa time and effort niya. Support pa siya. Kaso, di pa din kami nakapagbakasyon sa Surigao. Sabi ko sa afam ko, ang mahal ng swab test. Manghinayang ako, sabi niya, ikaw na bahala sa pera mo yan. Nakaka-touch talaga. So, swerte ka, best. At maraming salamat sa pag-join mo sa Christian Filipina. Baka yung Christian Filipina talaga, kaya siya binigay sa akin ni Lord para ibigay sa inyo. Kasi nandyan yung destiny ninyo. Sa mga hindi pa nakatagpo ng seryosong afam talaga sa Filipina, Christian Filipina, or sa ibang site, ibig sabihin yan, best, hindi yan ang destiny ninyo. So, tuloy-tuloy kayong maghanap. Kasi pag ang tao ay hindi destiny sa'yo, meron talagang paraan na magkahiwalay kayo or hindi kayo magkasundo. Dahil hindi siya ang para sa'yo. Hindi kayo magkatugma ng gusto. Pag magkatugma kayo ng gusto at parang tuloy-tuloy na kayo at thank you Lord ang masabi nyo, mukhang ito na talaga ang destiny ninyo. So, doon lang kayo mag-stop, mag-search. So, we're happy for you, Sister Proud Surigao noon. Maraming beses ka na rin nabigo, best. Pero tuloy-tuloy ka. Siguro nga.
Kaya nga nabanggit ko na yung mga Christian Filipina dating site dahil nandyan pala yung destiny mo. At ganun lang yon. Ang mga nagtagumpay, yun yung mga taong hindi sumuko sa mga kabiguan. Kay Sister Nancy Caliente, good afternoon si Sally. Thanks for sharing your ideas. Tama po kayo. Kasi 5 months na po kami na AFAM ko. Never ako nanghingi ng pera. Pera, Bisaya, shout out. Pera. But another way, he sent me money for the graduation gift for my daughter. And he sent also for my daughter to have a new phone. I was amazed kasi ayoko sana tanggapin. But he insists. Kasi my daughter daw deserves. So, tinanggap ko. Hindi ko akalain gagawin niya sa akin. Gagawin sa akin ni AFAM. But, tama po kayo. Pag ang AFAM ay true love na ma-feel, so I'm still praying na God will make a way soon. Mawalan ang pandemic kasi willing talaga siya. Bisaya dyan best. Willing talaga siya mag-visit. Wait lang mag-open ang Pinas sa tourist. Kaya masabi ko si Sally, thank you Lord. Oh, we're happy for you best. Kasi thank you Lord talaga na sabi mo. Yan naman talaga ang gusto kong marinig sa inyo. Kasi pag thank you Lord talaga, ibig sabihin parang end of search. Parang ito na. Bakit mag-search ka pa ng iba? Kung nakatagpo ka na ng AFAM na ganyan, at never mo yung natagpuan sa iba, ano pang hinahanap mo best? Ganon. So, matutong makontento para tuloy-tuloy ang blessings. So, meron talagang AFAM na ganon best. Talagang they care about you and the family or the people you care. So, yun ang AFAM na hanapin nyo. Yung hindi lang kayo, kundi yung mga taong magpapasaya sa'yo. Talagang concerned din siya. Ganon ang hanapin nyo best. Sa mga AFAM, hindi nyo yan kailangang hingian ng pera. Sila kasi yung kusang mag-isip at magpadala, magbigay. Yung iba dyan, ibang ways dyan is magtanong yan sila, kumusta, anong problema. At pag nakita lang may problema, doon sila sisingit na magpadala sila. Kasi yun yung parang dahilan na talagang kailangan niya magpadala. Kasi part ka na sa kanya. Boyfriend mo na siya. Lalo na pag husband and wife ang usapan ninyo. So, what's the purpose of husband and wife? Kung hindi kayo magtulungan, ganun lang yon. Na ano ako Ang bilis ng oras kasi. So, shoutout sa inyo lahat mga best. At sana yung mga binasa ko yung nasa baba. Kay Marjorie Tupas. Ate Sally, good day po. Yung friend ko po, may AFAM siya. Nanghingi kasi siya ng advice sa akin. Wala naman akong idea. May AFAM daw siya. Wala pa silang 2 weeks. Sabi niya, pero daw gusto daw ni AFAM na ma-meet ang parents niya. Lagi daw ni AFAM binanggit na pupunta daw siya sa province nila. And i-meet ang parents ng friend ko. Pero wala na daw nagpadala si AFAM. Pero hindi daw nagpadala si AFAM sa kanya. Pero lagi naman daw silang nag-uusap. Pero hindi daw nag-I love you si AFAM. Tas sabi daw ni AFAM niya, bakit hindi ka nag-I love you? Ako lang. Sabi daw ni AFAM, nagpapasa naman daw siya ng heart. Bakit daw magsabi pa daw ng I love you? Pero every time sabi daw ni AFAM daw na gustong-gusto daw makilala ni AFAM parents niya. Ang tanong po, pwede yon kahit hindi pa nagbibigay ng pera? Wala kasi po akong ma-advise kasi sabi ko sa kanya, kami ni AFAM ko, 2 days pa kami nag-uusap. Nagpadala agad ng pera. Hindi naman kalakihan, pero okay na yon. Kasi nakakatulong, salamat po Ate Sally. Sa kaibigan mo ba, sabi mo, hindi naman nag-I love you. Mukhang malabo yan Pero maraming AFAM na more on action than talking. So, baka hindi masyadong showy. Pero kung mahal ka ng AFAM, bakit ang hirap niya magsabi ng I love you? Mukhang interested pa siya dun sa parents ng kaibigan mo. O baka gusto pa niya dun mag-I love you sa parents ng kaibigan mo. Ano ba yan ang labo? Sabihin mo sa kanya, best na prangkahin niya yung AFAM niyan. Mukhang medyo makunat at mukhang makunat sa suporta. Mukhang makunat din sa salitang I love you. Mukhang hirap banggitin yung I love you. Baka hindi niya ganun kamahal yung babae. Prangkahin niya yan, best. Sabihin niya na, I want a man who really loves me and no one else. A man who is sure that he loves me and who wants to grow old with me. Why is it so? Sinabihan niya, bakit daw hindi nag-I love you? Yung kaibigan mo lang nag-I love you, yung AFAM hindi.
Sabi ni Afam, nagsisend naman ako ng heart. Hello? Ang hirap niyang banggitin yun. Nako, pag ako ang tanongin niya, bes, bahala ka niya, Afam ka. Mag-send ka ng heart ng isang sakong heart yan. Walang pakialam dyan sa heart mo. Yung heart mo, iba yung salitang I love you sa heart. No, ba yan? Kahit sino pwede mag-send. Kahit yung bata nagtatype dyan, anak ko nagsisend ng heart niyan pag nagkamali yan. Nagtatype ng heart. Kahit sino pwede mag-send ng heart nun. Bakit ang hirap niyang banggitin yung I love you? Hindi ba niya ganun kamahal yung kaibigan mo? Sabihin mo sa kaibigan mo na parang kaya niya yan. At kung malabo pa rin, kung hirap niyang banggitin yung I love you na yan, kahit sa simpleng salita lang yan, hirap niyang banggitin. Mukhang nakatutok pa masyado dun sa parents, mukhang imit yung parents. Sino ba gusto niyang imit? Yung kaibigan mo o yung parents niya? Mamili na yung Afam niya ngayon. You have to know what you want. Mukhang hindi mo alam ng gusto mong Afam ka. Mukhang mas interesado ka pa sa parents ko. Sige, mag-I love you ka na doon. Mukhang mas gusto mo pang imit yung parents ko kaysa sa akin. Mukhang itong mga Afam kasi, mostly, they focus on you. Kasi pag nakafocus siya sa'yo, kasama na yung family mo. Ito si Afam nakafocus yan. Hirap nga niya banggitin yung I love you kasi nakapag-send naman daw siya ng heart. Bakit mag-I love you pa? Hello? kung ako tanungin mo, ayoko sa ganun. Basura yan sa akin. Maghanap ako ng iba. Ganun yun. Maraming Afam, bes. Kung ang gusto mo lang is imit ka at yung parents mo, maraming Afam dyan. At yun talaga ang gagawin. At hindi ka talaga mag-question mark. Bakit? Kasi ibibigyan niya lahat yung mga nasa isip mo at higit pa doon. At bakit mo pag nandyan yung Afam mo, malabo yung Afam. Pampagulo lang sa buhay, bes. Pampadagdag stress lang yan. Pag malabo pa rin yan, prangkahin niya yan. At kung ganun pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin siya, sabihin mo, I need a man who can easily say, I love you to me. Hindi. Ibig sabihin, maraming dyan na kayang-kaya. Isang araw pa lang, I love you, te. Ganon. Ibig sabihin yung, medyo habang tumatagal kayo, parang naging familiar sa kanya yung sabihin sa'yo, I love you and I really need you. Yung I miss you. Pero hindi bastos. Siyempre, pag I love you, tapos bastos siya, basura yan. Pag yung nakasabing I love you sa'yo, habang tumatagal kayo, lagi niya binabanggit yon at nag-i-improve, nag-level up yung sitwasyon ninyo. Mukhang okay talaga yan. Kung yung ganyan, labo talaga. Pag sa akin, ayoko ng ganyan. Pero sa kaibigan mo, prangkahin muna niya yan. Siguraduhin muna niya. Kasi mukhang iba yung gusto ng Afam. Baka hindi lang talaga sila nagkasundo. Baka misunderstanding lang yan. At sabi mo yung sa Afam niya, hindi daw nagpadala ng pera, ay gustong tumira doon gustong pumunta sa probinsya. Hindi natin alam, ano ba yan? Sabihin ng kaibigan mo na, this is what you can only get if you visit our place. I'm gonna feed you malunggay. You have to eat malunggay and mais. Mais o kaya humay man sa Bisaya. Ganon. That's the only thing we can feed you. And this is our house. Are you willing to stay here? Ganon yun. Baka masyadong makunat. Or talagang gusto niyang ma-feel kung anong buhay ninyo dyan. Dapat prangkahin nyo, best. Kung anong sitwasyon nyo, kung anong gusto nyo sabihin, ilabas nyo na sa Afam nyo. Para malaman nyo kaagad ang sagot niya, ang reaksyon niya, at malaman nyo na kung dapat nyo basura yan o hindi. Yung mga Afam nyo, prangkahin nyo yan, best. Huwag kayong magdalawang isip na prangkahin yan. What you see is what you get, ka-Afam ka. Kung mahal mo ako kung ano ako, hindi mabuti, yun ang gusto ko. Kung hindi mo ako tanggap, bahala ka, basura kita. Ganun lang yun. Maraming salamat sa pag-share mo, best. Maging totoo lang yung kaibigan mo. Maging prangka siya. Sabihin niya kung anong gusto niyang sabihin sa Afam niya. Siyempre, lugar naman. Huwag kong putak ng putak. Dapat isipin muna bago pumutak. Kung nagsabi ka naman ng totoo at karapat dapat sabihin, isabi mo yun, best. Ganun lang yun. Kay Maribek Ponsi, hello Ate Sally watching from Jordan. God bless you and your family. Maraming salamat sa iyo, best. Ingat kayong lahat dyan sa Jordan. Shoutout sa inyo. Kay Rian's Vlog, hello best Sally, kahit na may Afam ako, pero makikinig pa rin ako sa mga tips mo. At tinitingnan ko kung talagang nasa tips mo ang ugali ng Afam ko. Ganon. Good luck sa iyo, best. Maraming salamat sa iyo. At marami ka talagang matutunan dyan. Kayong lahat na may gustong itanong, gusto nyong itanong sa akin about the future to be ninyo. Kasi nandito na sitwasyon na future ninyo. Kumbaga, nandyan pa kayo sa stage na naghahanap kayo. At future ninyo is yung makasama nyo yung Afam nyo. Ano bang gusto nyong malalaman? Paano kayo itatrato ng Afam ninyo? Ano ugali ng Afam ninyo?
Ganon. Pwede nyo itanong sa akin yun, best. Based on my experience, kung anong sitwasyon ko, pwede kong sabihin sa inyo. Depende yan. Kasi sa mga AFAM, magkakaiba naman ang ugali. May mga AFAM na sobrang bait sa inyo ngayon. At syempre, pag magkasama na kayo, doon yung lalabas yung totoong ugali. So, doon masusukat kung gaano nyo kamahal ng isa't isa. Bakit? Lalabas kasi yung mga anyo, best. Syempre, minsan, kahit gaano ka kabait dyan, ikaw na nanonood sa akin, kahit gaano ka kabait, pwedeng magbago yan, best. Depende sa trato ng taong makasama mo. Ganun yan. So, may mga tao dyan na, kala mo hindi makakabasag ng pinggan. Either you or yung AFAM. Pero pag magkasama na kayo, ang ugali lalabas yan. So, minsan, huwag niyong hayaang apak-apakan kayo ng mga sino man dyan. Kasi, ang akala minsan ng iba, pag sobrang bait mo, at parang kulang na lang, oo, hindi lang yung sagot mo, gagawin kang uto-uto niyan. Uto-uto, Kumbaga, mamaliitin ka niyan. Kasi parang isip lang, ano ba yan? Parang wala namang walang earth. Kumbaga, walang alam sa mundo. Para namang hindi matalinong tao to. Naku, wag yung hawayain yan, best. Ilabas niyo yung tutungan nyo. And you have the right to say what you feel. Pag alam yung nasa tama ka, ilabas nyo yan. At yung mga taong minsan minamaliit kayo. Naku, ipapakita nyo nagkamali sila. Nasa maling tao sila. Ganun yon. Ganun lang yun kasimple. Kasi may mga tao kasi na feeling nila, pag nalabas nila yung ugali nila, ay okay lang sa'yo, best. It's okay, honey. I understand. Hoy, hello! Hello, I understand you. Pero depende, may limitasyon ng understanding ko sa iyo. Afam ka. Ilabas niyo yung anyo nyo. Ayo siyo. Ganon. Diyos ko, nabubulol ako. Basta ilabas niyo yung ugali ninyo, best, na hindi kayo dapat apak-apakan. Hello, if meron kayong nakitang mali sa AFAM ninyo, best, correct him. Correct him if you can. Kanang habang maaga pa, na ngayon na mag-uusap kayo, i-correct nyo na siya. Kasi mahirap na. Kung hinahayaan nyo yan, tuloy-tuloy yan, at hihigit pa yan dyan, lalala pa yan. Ngayon pa lang, ayusin nyo na yung ugali ng AFAM ninyo na meron silang something na hindi nyo gusto. Nako, ayusin nyo yan, best, para ngayon pa lang magkasundo talaga kayo. Shoutout sa inyong lahat, mga best. Take care and stay safe sa inyo. God bless.